Okay? Kasi duha. Kung witness ka, dili lang ka dito nga may mga ka, ako pastor, wala ko nag-share sa gospel, pero matinumanon ko sa Ginoo, wala na kadaan nagtuman, kaya wala ka nag-share. And siya, nagsunod ko sa iyang sugo, wala na kadaan nagsunod, kaya wala ka nag-share. Diba? Actually, ano mo ko pastor, naglikay ko sa sala, very good. Pero may mo sa iyo, isang naglikay ka sa sala, maluwas ka ang imong pamilya, ang imong silingan, ang imong friends, ang imong classmates, kung wala nimo sila sultihi, sa mensahe, sa kaluwasan, the message of salvation, which is the gospel, masave ka sila. Bisan pa sa tanaw nila, buutan ka, Diyos nun ka. Willing mo na sila maginaw, kaya buutan ka, Diyos nun ka, pero wala ng istorya. So, wala yung gano'n, gina-transform kita, gina-empower kita sa Holy Spirit, aron na yung kang effective witness. Okay? Aron, nga madala sa kingdom of God, ang mga lost people through the gospel. So, kung believer ka na, continuous yan na nag-chase sa ito. Okay? And then, ang power sa Holy Spirit within us, grabe, ituyo ni nga naan sa sulod nato, aron ma-overcome nato ang mga evil spirit ni inyong kalibutan na. Ang buhay kasabot niya na, kaya siyempre, active ang mga evil spirit sa panahon nga maghimo ka sa kalibutan para sa Ginoo. Na sila, mga oposisyon sila, usay ginagamit nila ang mga tao o mag-oppose sa panawaton sa Ginoo. Pero you see, you are an overcomer. Tawag ng Biblia sa atin. Tawag ng Biblia sa atin, mga victors. Tawag ng Biblia sa atin, more than conquerors. Bakit naging ganyan? Because of our faith in the Lord Jesus Christ. And the presence of the Holy Spirit now, which is the Spirit of God, naa sa sunod nato, and we have received power. Kunya, ang gospel na itong ginashare, power. Ikaw sa Biblia, for the gospel is the power of God. For the salvation of everyone. Ikaw naka-receive ka o gahong sa dahil gidawat ninyo si Ginoong Hesus tungkol sa presence sa Holy Spirit. Ang gospel na yung gi-present, gahong po sa Diyos. Aron luwason ang mga nanawala. Ang wa maluwas. Luwason ang mituo kang Hesus. Ikan sa mga Hudiyo o sa mga Hintil. Okay? Now, my brothers and sisters in the Lord, we need to submit to God. Ingon sa Biblia, resist the devil and he will flee. Muna yung buhaton from temporary. Dili, ito mga hambugiro ng mga tao, like for example, anak siya sa senador, nagpa-astik-astik siya, senador mo ba? Isa mo. Dili, tayo anak. Anak mo sa Diyos, dili mo pwede na ingana. Yung hagit ka sa mga daotang espiritu. Wala ang mga batinong anak ng Diyos, hindi nila ginagawa. Pero pag nag-manifest ang mga evil spirit, tapos klaro ay ginaglagan ang bulatong si Ginoo na sila ginahimo to destroy somebody na mahal niyo sa kinabuhi, nag-intercede ka o nag-atubang ka sa ila with authority in the name of Jesus. Wala ka na hadlok kasi gitanggal na sa Ginoo ng hadlok sa to. Okay, kulihan niya authority na pwede ka mukuman sa bisan sa klase sa mga espiritu in Jesus' name. Diba? So ganito na nato, sayang naman. Kung di na nato gamiton, murag daog-daog sa mga diri sa kalibutan kay mismo ang authority na gihatag sa to, wa mo nato gigamit kay. Okay, so number 4 dito tayo. The Holy Spirit is the Spirit of love. 2 Timothy chapter 1 verse 7. The Holy Spirit is the Spirit of love. Marami pang description pero pinili natin ito. Ang sabi niya dito, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God did not give us the spirit of timidity, but the spirit of power, the spirit of love, and of self-discipline. So the Spirit, the Holy Spirit is the Spirit of love. Okay? Na ano ang ibig sabihin dito? Noong tinanggap mo si Jesus, okay, natanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Beginning that time, ang sabi ng Biblia, binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso by the Holy Spirit. Ulitin po natin. Para sa mga totoong Kristiyano na, para sa mga totoong sumampalataya na kay Jesus, gawat na ang Ginoong Jesus as Lord and Savior, ibuhos na. So meaning, ang love of God is in our hearts and by the Holy Spirit. Muna, kung mag-continue tayo mag-submit sa leadership sa Holy Spirit, ang fruit of the Spirit nga isa sa bunga ng gugma, magibabaw, manifest ko siya. Okay? Now, kung saan ay ginapasabot ni
Ang realidad sa gugma sa Diyos, atong i-review gamay para mas klaro natin ma-appreciate karon ang gugma. The reality of God's love is the actuality or the fact or the truth or the existence of God's love. Meaning itong God's love, gugmas real need. Dili nga preaching lang or words lang. Dili siya para pang learnings lang or para pang isip-isip lang, ideas lang. Totoo talaga ito. May experience mo kasi totoo. So meaning, ang gugma sa Diyos, dili nga, I know that, God is love. Pero may experience mo ang tunay na pag-ibig kasi ang Diyos ay pag-ibig. Totoo ito. Okay? So ano man ang realidad sa gugma sa Diyos? Number one, the love of God is everlasting. Sabi ng Jeremiah chapter 31 verse 3, although ito ay sinabi ng Diyos sa Israelites people, pero ito rin ay applicable sa atin ngayon. Sa Jeremiah chapter 31 verse 3, ang sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Diba? So sabi, I have loved you with an everlasting love. I have grown you with loving kindness. So everlasting ang love ni Lord. Kung sa ato sa New Testament, ang sabi ni Lord, before the foundation of the world, pinili niya tayo na maging holy and blameless in His sight. And because of His love, He predestined us to be adopted as His children in Christ Jesus. Ephesians 1:4-5. So, buhat masabot na everlasting nga eh. Wala paganita, ang gugma sa Diyos na anak. Everlasting po ni siya kasi inseparable ni. Once nag-receive na nimo ang gugma sa Diyos, dili na ka ma-separate sa mga gugma. Pero sa may i-separate sa imo kung separated na daan ka, nawa ka po ka nakapunit sa Diyos o wala ka po ka nakadawat sa mga gugma. Di ba? Sige, so maliban na everlasting sacrificial ito. Paano natin masasabi, Pastor, na sacrificial ang love of God? To the Father, it is sacrificial kasi only Son, binigay niya, sakripisyo na. Di ba? I-emphasize niya that Jesus is the only Son, pero ihatag niya din sa ato sa kalibutan. So, sakripisyo sa part sa Father. Sa kay Jesus, sacrificial kasi, ang sabi ng Biblia, He died for us. For God so loved the world, He gave His only Son. Sa kay Jesus, anong sinabi? Romans 5:8, God demonstrated His love toward us that while we were still sinners, Christ died for us. Okay? Sacrificial sa side of Jesus. Then another, inseparable, sinabi ko na kanina kasi dito sa Romans chapter 8:37-38 at sa 38-39, makikita mo dito na inseparable, meaning dili ta ma-separate sa maong gugma. Once nga na-connect ta, once na gidawat na nato na siya nga gugma. Ang ingon dito, walay makapahimulang sa ato sa gugma ni Kristo. Pag-abot sa 38-39, walay makapahimulang sa ato. Hingalan niya tanan-tanan dito ang mga butang, mga kakong, mga bisakon sa pariha, sa kawanangan, walay makapahimulang sa gugma sa Diyos na ato pinaagi kang Kristo Jesus. Kung ato lang, kadali, basama. For I am convinced, talagang convinced. Sabi niya, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, isa unsa nga klase sa mga gagong. Ngayon sa neither height or deep or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ito ay dapat pamahawakan ng mga tunay na Kristiyano lang. Kung dili ko katinod na Kristiyano, baptist lang ka, ay bunigti, dili para sa imo ha. Kaya naman, kung wala pa rin mo dawata ang gugma sa Diyos, wala pa ka napunit sa gugma sa Diyos. Separated pa ka sa iyong gugma. Kung sa may dili, separate na daan. Pero kung napunit na ka, nadawat na mo ang gugma sa Diyos, dili na ka mas-separate o mahimulag pa. You cannot be once again separated from the love of God. Na naato, sa niya, na naato, pinaagi kang Kristo Jesus. Naato mo. So kung wala ka na naimo ng gugma sa Diyos, di wala kayo gugma. Wala ka sa gugma sa Diyos. Okay? Sige. So another is compelling. Kasi kinapasabutan ni 2 Corinthians 5:14. The love of God is compelling. Kung sa Bisaya, nagiharian kami. Pero sa umang translation, posible, naaghat.
So ang nagakumpil sa ato aron magtininuod kita sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, mag-alagad kita ng kinulanan is the love of God, the love of Christ compels us. Di ba? So wala pasabot na wala talaga alagad para sa tao, para sa kinsa, tungod na sa gugma nga naa sa ato, nadawat mo na ito ang gugma, o kini nga gugma, maoy nagahantag sa ato pag-inspire, pag-aghat, nag-push sa ato, nag-dasig sa ato, giharian kita sa gugma sa Diyos, maninundan na nagtininuod kita sa atong pagkinabuhi o pag-alagad sa Diyos. Okay? So kung ingana tayo suon, hindi kinahanglan na sige kag tulakon sa somebody else. Panahon sa pagsimba, kinahanglan pagkasab-an ta usahay, lalo na sa mga anak diya, kinahanglan na gusto ko pero si mama papa, ano na malimba ta kada domingo hindi mo absent. Maliban na lang siguro kung napaka-importante naman, reasonable naman, God knows. Alam naman ang Diyos yan. Nasabot naman po na Ginoo kung reasonable thing. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nakapunta sa church, hindi ka na mag-worship, exempted ka.